Pare, sa totoo lang, maayos naman ang buhay ko. 38, creative director sa isang ad agency sa Makati. May kondo sa BGC, may kotse, may edad ng single, sabi nga nila. Ang mundo ko, gawa sa deadlines, kape at PowerPoint presentations. Ang probinsya namin sa Laguna, isang malayong alaala na lang ng mga puno at ilog. Ang mga kwento ng aswang at multo, palamuti na lang sa mga pelikula na pinapanood ko. Pero isang gabi, nagsimula ang lahat. Isang panaginip. Nasa isang lugar ako na pamilyar pero hindi ko matukoy. Isang lumang bahay na kahoy pero baluktot ang mga pader, parang nakatingin sa'yo. Sa labas ng bintana, may balon, luma, gawa sa bato at nababalutan ng mga baging. At sa tabi ng balon, may duyan. Walang laman pero umuugoy-ugoy, dahan-dahan, na parang may hindi nakikitang bata na kalalaro lang. Walang nakakatakot doon, di ba? Pero sa panaginip ko, yung pakiramdam, mabigat, parang nagmamasid mula sa ilalim ng lupa, at yung pag-ugoy ng duyan ay isang paanyaya. Nagising ako na pinagpapawisan. Stress lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Sunod-sunod kasi ang mga proyekto. Binaliwala ko. Pero kinagabihan, bumalik ang panaginip. Parehong bahay, parehong balon, parehong duyan. Pero this time, may tunog. Isang mahinang tunog. Parang iyak ng sanggol. Pero mali. Baliktad. Parang ang iyak ay hinihigop papasok. Hindi pinalalabas. Parang pinipigilan ng lupa. Paulit-ulit, gabi-gabi. Ang bahay, ang balon, ang duyan, at ang iyak na pabaliktad. Nagsimula na akong matakot matulog. Ang dating kanlungan ko, ang modernong kondo ko, ay nagsimulang maging selda, kung saan hinihintay ko lang ang gabi at ang hindi maiiwasang pagbabalik sa lugar na iyon. Lumipas ang isang linggo at ang mga panaginip ay hindi na lang basta panaginip. Naging parte na sila ng araw ko. Sa opisina, habang nakatitig sa monitor, bigla kong makikita sa gilid ng aking mga mata ang pag-ugoy ng duyan. Habang nagmamaneho sa EDSA sa gitna ng ingay ng mga busina, bigla kong maririnig yung iyak na pabaliktad. Ang pinakamalala ay yung hinig. Nagsimula itong sumabay sa iyak. Isang uyayi o lalabay. Pero mali rin ang tunog. Paurong, distorted, parang isang cassette tape pa sinisira. Hindi ko maintindihan ng salita, pero yung tono, parang may tinutusok sa puso ko. Isang araw, hindi ko na natiis. Habang nasa isang video call kasama ang team ko, narinig ko na naman yung himig. Mahina lang, parang static sa linya. Narinig niyo yun? Tanong ko. Nagtinginan lang sila sa screen, mga mukhang nagtataka. Ang alin sir? Tanong ng isa. Doon ko nalaman. Ako lang ang nakakarinig. Nasa loob ng ulo ko. Dahil sa pagkabaliw, tinawagan ko si mama sa probinsya. Kumustahan? Mga ordinaryong bagay. Tapos sinubukan kong isingit. Ma, naalala mo ba kung may kinakanta si Lola sa akin nung bata ako? Isang uyayi. Natahimik si mama sa kabilang linya. Bakit mo naman natanong anak? Matagal na yun. Wala lang. Parang nananaginip kasi ako. Pagsisinungaling ko. Sabi niya. At parang gumaan ang boses. Marami namang kinakanta si yun. Pero may isa. Yung paborito niya. Medyo kakaiba nga lang. Parang malungkot. Tungkol sa isang batang hindi makatulog. Duyan. Sa ilalim ng buwan. Naku, hindi ko na matatandaan ang kasunod. Bakit baw? Sabi niya, wag na wag kakantahin malapit sa lumang balon sa likod bahay. Balon. Parang may kumuryente sa buong katawan ko.
Yung nga piraso ng panaginip ko, biglang nagkaroon ng pangalan at lugar sa totoong mundo. Nagkataon, piyesta sa bayan namin sa susunod na buwan. Pinipilit ako ni Mama na umuwi. Dati, palagi akong tumatanggi. Busy, may trabaho. Pero ngayon, parang may humihila sa aking pabalik. Isang takot na may halong pagkaakit. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita yung balon. Pagdating ko sa Laguna, sinalubong ako ng amoy ng probinsya. Pinaghalong mamasamasang lupa, mga bulaklak at usok mula sa mga nagiihaw. Ang bahay namin, yung lumang bahay na kahoy, nakatayo pa rin. Mas maliit at mas matanda kaysa sa alaala ko. At sa likod bahay, alam kong nandoon yung balon. Sa unang gabi, habang nagkakainan at nagkakasiyahan ng mga kamag-anak dahil sa bisperas ng piyesta, hindi ako mapakali. Palabas-labas ako, pasilib-silib sa likod bahay. Madilim doon. Tanging ilaw lang mula sa kusina ang umaabot. Hindi ko pa makita ng malinaw. Pero yung mga alaala, unti-unting bumabalik. Naalala ko, mga 6 na taon ako noon, naglalaro kami ng taguan. Nagtago ako malapit sa balon, sa likod ng isang malaking puno ng aratiles. Tapos, nakita ko si Lola. Nakatayo siya sa tabi ng balon. May hawak na maliit na mangkok na puti. May ibinubulong siya at pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinuhos ang laman ng mangkok sa bibig ng balon. Gatas. Pagkatapos, humarap siya sa direksyon ko. Hindi niya ako nakita pero yung mukha niya, puno ng takot, puno ng awa at nagsimula siyang humimig. Yung oyayi mula sa panaginip ko. Pero ngayon, malinaw na yung mga salita. Duyang-duyang sa ilalim ng lupa. Pikit na bunso, pikit na sinta. Huwag iiyak, baka marinig ka ng nag-aabang na ina. Inang nag-aabang? Bigla akong kinilabutan. Hindi pala yun para sa akin. May pinapatahan si Lola. Isang bagay na nasa loob ng balon. Dahil sa piyesta, napilitan akong magstay sa probinsya ng ilang araw. Doon na ako natulog sa dati kong kwarto at doon mas lumala ang lahat. Ang panaginip, hindi na lang sa bahay at sa balon. Ngayon, parang ako na mismo ang nasa loob ng balon. Madilim, mabaho, maputik. At naririnig ko ang iyak, hindi na pabaliktad. Isang malinaw na iyak ng sanggol, malapit na malapit sa tainga ko. Gigising akong sumisigaw, basang-basa ng pawis. Sa umaga, para akong zombie. At sa mga mata ng mga kamag-anak at kapitbahay, nakikita ko ang awa at takot. Nagsimula na ang mga chismis. Kawawa naman si Leo. Narinig kong bulong ng isang tiyahin ko sa isa pa. Parang laging balisa. Mana yata sa Lola Ines niya. Ganyan din yung dati. Laging parang may naririnig. Isang hapon, habang bumibili ako ng soft drink sa tindahan ni Aling Nena, sinubukan niya akong kausapin. Leo, iho, magdasal ka lagi ha? Mahirap talaga pag yalo ang lupa ninyo. Yalo? Ano po yun? Tanong ko. Nag-atubili si Aling Nena. Sabi ng mga matatanda, yalo daw ang lupa kapag may itinago o ibinaon doon na hindi nabasbasan. Naghahanap, hindi matahimik. Kaya yung mga halaman hindi lumalago ng maayos. Yung mga alagang hayop, sakitin. At yung mga nakatira, binabangungot. Pag uwi ko, pinagmasdan ko ang paligid.
Tama siya. Yung mga halaman sa ibang bakuran, malulusog. Sa amin, bansot at naninilaw. Yung katahimikan ng bahay, hindi na payapa. Para itong may bigat. At sa gabi, kapag humiga na ako, naririnig ko na sila. Mga bulong, mahihina, parang hangin na dumadaan sa mga siwang ng lumang kahoy na pader. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero alam ko, nag-uusap sila tungkol sa akin. Hinihintay nila ako. Hindi ko na kayang paghihintay lang. Isang madaling araw, bago pa magising ang lahat, kinuha ko ang flashlight at lumabas ako papunta sa likod bahay. Kailangan kong makitang balon ng malapitan. Ang hangin ay malamig at mamasa-masa. Ang taning ingay ay ang huni ng mga kuliglig. Habang papalapit ako, mas bumibigat ang pakiramdam sa dibdib ko. Parang may pumipiga. Nandoon yung balon. Gawa sa madilim na bato na babalutan ng makakapal na baging at lumot. Mukhang matagal nang hindi nagagamit. Ang takip nitong kahoy ay bulok na. Sa tabi nito, nakita ko yung puno ng aratiles mula sa alaala ko. At sa ilalim ng puno, may duyan. Isang lumang duyan na gawa sa yantok, nakabitin sa isang matibay na sanga. Hindi ito umuugoy. Itinutok ko ang flashlight sa bibig ng balon. Sa gilid nito, sa ibabaw ng mga bato, may nakita ako. Isang maliit na laruan. Isang desusing manok na plastik, yung tumutuka-tuka pag pinatakbo. Bago pa, malinis. Sa tabi nito, isang platito na may lamang ilang pirasong puto. At sa tabi ng puto, isang puting kandila. Tunaw na pero halatang sinindihan kamakailan lang. May nag-aalay pa rin. Si Mama kaya o isa sa mga tiyahiw ko? Kung sino man siya, alam niya. Alam niyang mayroon doon at takot siya. Kinilabutan ako. Hindi ako nag-iisa sa takot na to. Minana ko lang. Nang gabing yun, ang panaginip ay naging mas malinaw kaysa sa realidad. Nasa ilalim na naman ako ng balon. Pero this time, may kasama ako. Hindi ko makitang mukha. Isang figura lang nagawa sa putik at mga baging. Pero yung mga kamay ng sanggol, pero may mahahaba at matutulis na kuko. Dahan-dahan nitong hinaplos ang mukha ko. At bumulong ito sa isang boses na parang pinagsamang iyak at halakhak. Isang salita lang, laro. Pagkatapos ng panaginip na yun, para na akong mabaabaliw. Hindi na ako halos lumalabas ng kwarto. Alam kong may tinatago ang pamilya ko. Isang sikretong kasing lalim at kasing dumi ng balon na yun. Nagsimula ako maghalungkat. Ang target ko, ang mga gamit ni Lola Inis. Sa ilalim ng kanyang lumang kama na nara, nandun ang kanyang baul. Isang mabigat na baul na amoy kapok at nakaraan. Buti na lang, hindi nakakandado. Pagbukas ko, sumalubong sa akin ang mga lumang damit, rosaryo at mga nobena. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may isang maliit na kahon na lata. Sa loob, mga lumang sulat at litrato. At nandun yung hinahanap ko. Kahit hindi ko alam na yun pala yun. Isang litrato. Kupas na, kulay sepia. Isang sanggol, nakabalot sa puting lampin, nakahiga sa isang unan. Sa likod, may sulat kamay ni Lola. Juan, isinilang sa ilalim ng masamang bituin, Mayo 1955. Juan? Walang Juan sa pamilya namin. Ang tatay ko, si Antonio. Ang mga kapatid niya, sina Jose at Miguel. Naghalungkat pa ako.
Sa ilalim ng litrato may isa pang papel, nakatupi. Isang dasal. Pero kakaiba, hindi para sa Diyos. Sa'yo na nagbibigay buhay mula sa lupa. Sa'yo na kumukuha. Narito ang aming alay, ang bunga ng aming kahinaan. Huwag mong hayaan ang sakit ay kumalat sa aming angkan. Tanggapin mo siya bilang kapalit. Patawarin mo kami. Kapalit. Yun yung salita. Kapalit. Biglang nag-connect na ang lahat. Ang yalo na lupa, ang sakit, yung kwento na may kapatid daw si Papa na namatay nung sanggol pa lang dahil sa isang misteryosong lagnat. Hindi pala namatay. Ibinigay. Ibinaon. Itinago sa balon. Si Juan. Ang batang hindi nabasbasan. Ang batang naglalaro sa duyan. Ang batang umiiyak sa ilalim ng lupa. Ang tiyanak. Dala ang litrato at ang dasal. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Si Mama ayaw umamin. Huwag mo nang buksan ng nakaraan, Leo. Manahimik ka na lang. Sabi niya, nanginginig ang boses. Pero hindi ako matatahimik. May isang tao na lang akong maiisip na pwedeng lapitan. Ang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Celso. Sabi-sabi, mahigit 100 taon na raw ito at nakakausap ang mga hindi nakikita. Pinuntahan ko siya. Isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga halamang gamot. Pinakita ko sa kanya ang mga nahanap ko. Tinitigan niya yon ng matagal. Yung mga mata niyang halos natatakpan na ng mga kulubot niyang balat. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng kandila, platito at tawas. Sinimulan niya ang ritual. Habang natutunaw ang tawas sa ibabaw ng kandila at tumutulo sa tubig, bumubulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos, tinignan niyang nabuong hugi sa tubig. Hindi ito kulam, sabi niya sa mahinang boses. Hindi ito sumpa, ito ay isang kasunduan, isang panata. Ikinuwento niya, noong unang panahon daw, ang pamilya ko ay halos mamatay sa gutom dahil sa masamang ani. Humingi ng tulong ang ninuno ko sa laman lupa, ang espiritu na nagbabantay sa lupain na yon. Ang kapalit ng masaganang ani at kalusugan ay isang alay. Hindi pera, hindi hayop. Ang unang bunga, sabi ni Mang Celso. Akala raw ng ninuno ko, ang unang bunga ng ani ang tinutukoy. Pero hindi, ang tinutukoy ay ang unang anak na lalaki ng susunod na henerasyon. Hindi nila yan tinupad. Hanggang sa isang henerasyon, isang bata ang laging nagkakasakit. Si Juan. Sa desperasyon at takot, yun ang ginawa nilang pambayad utang. Ibinigay nilang bata sa lupa para iligtas ang iba pa, sabi ni Mang Celso. Paano ko po ito matitigil? Umiling si Mang Celso at tumingin sa akin. Hindi kanya sinasaktan, iho. Nagpapaalala lang siya. Naghahanap siya ng kalaro. Bawat henerasyon kailangan may isang tagapag-alaga. Isang taong aalalahanin siya, mag-aalay sa kanya, kakantahan siya. Yung lola mo, siya yung dati. Ngayong wala na siya, ikaw ang tinatawag niya. Ikaw ang bagong kalaro. Pagkatapos kong marinig yon mula kay Mang Celso, para akong nahulog sa isang bangin na walang katapusan. Ang mundo ko, yung maayos at rasyonal kong mundo ay gumuhuna ng tuluyan. Ang panaginip ay naging realidad. Nagsimula na akong makakita, hindi na lang sa gilid ng mata. Isang beses habang naglalakad ako sa pasilyo ng bahay, nakita ko siya. Sa dulo ng pasilyo, kung saan tumatama ang ilaw mula sa bintana, may isang maliit na figura na gumagapang. Mabilis, parang ipis o daga. Pero alam kong hindi. Nang lumingon ako, nawala na. Pero naiwan yung mga maliliit at basang bakas ng putik sa sahig na kahoy. Nagsimula ako na ring marinig ang iyak kahit gising. Hindi na yung pabaliktad.
Isang malinaw na iyak ng sanggol na puno ng lungkot. Minsan, parang galing sa ilalim ng kama ko. Minsan, sa loob ng aparador. Minsan, sa labas lang ng bintana. Sinubukan kong sabihin kay mama. Ang tanging sagot niya ay, "Leo, pagod ka lang. Kailangan mo nang bumalik sa Maynila. Magpatingin ka sa doktor." Sinubukan nilang kumbinsihin ako na dala lang ito ng stress, ng pagluluksa, ng pagbabago sa environment. Sinubukan nilang bigyan ng lohikal na paliwanag ang lahat. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga laruan mong nawawala sa kwarto at bigla na lang lilitaw sa tabi ng balon? Paano mo ipapaliwanag ang mga maliliit na gasgas ng kuko sa pintuan mo tuwing umaga? Unti-unti, ako na yung naging multo sa sarili kong pamilya. Iniiwasan nila ako. Ang mga tingin nila, puno ng pag-aalala na may halong takot. Hindi na sila takot sa kung anuman ang nasa balon. Takot na sila sa akin. Ako na ang representasyon ng kabaliwan at ng kasalanan na pilit nilang itinatago. Ako na ang yalong lupa. Isang gabi, hindi na ako natulog. Hindi ko na kaya. Umupo lang ako sa isang silya sa sala, sa dilim, naghihintay ng umaga. Pero kahit gising, dinala pa rin ako ng panaginip. Hindi na ako nasa ilalim ng balon. Nasa sala pa rin ako, sa parehong silya. Pero sa harap ko, nakatayo si Lola Ines. Bata pa, yung itsura niya sa mga lumang litrato. Sa tabi niya, nakatayo ang isang batang lalaki na gawa sa putik at baging. Si Juan. Hindi siya nakakatakot. Malungkot lang. "Pagod na ako," sabi ni Lola. Ang boses niya ay parang hangin. "Kailangan ko nang magpahinga." "Anong gagawin ko?" tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Tumingin sa akin ang batang putik. Itinaas nito ang kamay. Sa palad nito, may isang maliit at makintab na bato. Isang itim na bato. "Laro tayo," sabi ng bata, yung boses na iyak at halakhak. "Itago mo sa isang lugar na ako lang ang makakahanap. Kapag nahanap ko, panalo ako. Kapag hindi, talo ako. Pero pag talo ako, iiyak ako. Iiyak ako ng iiyak at hindi ako titigil." Hindi ito pagbabanta ng kamatayan. Mas malala, isang pagbabanta ng walang hanggang pagpapahirap. Isang walang katapusang iyak sa loob ng ulo ko sa bawat segundo ng buhay ko. At pagkatapos, ipinakita sa akin ng panaginip ang mga posibleng taguan. Ang busy na kalsada ng Maynila, ang loob ng opisina ko, ang kondo ko. Sa bawat lugar, nakikita kong sinusundan ako ng batang putik, naghahanap, umiiyak at iniiwanan ng bakas ng dumi at lungkot saan man ako magpunta. Walang ligtas na lugar, maliban sa isa. Ipinakita sa akin ng panaginip ang balon. Ang tanging lugar na siya lang ang makakahanap. Ang tanging paraan para manalo siya. Ang tanging paraan para tumigil ang iyak. Nagising ako sa silya. Sumisikat na ang araw. Sa palad ko, may isang malamig at makinis na itim na bato. Hindi yun panaginip. Isang panukala. Ang pagpipilian ay malinaw na. Dalhin ang bato at ang sumpa pabalik sa siyudad at mabuhay sa walang hanggang ingay, o iwanan ng bato sa tanging lugar na gusto nito at sa wakas ay makamit ang katahimikan. Hapon na ng araw na iyon. Ginawa ko ang pinili ko. Walang nakakita sa akin. Kinuha ko ang itim na bato
at dahan-dahan akong naglakad papunta sa balon. Ang bawat hakbang ay parang isang siglo. Pagdating ko roon, ang hangin ay tahimik. Wala yung bigat, wala yung takot. Para lang itong isang ordinaryong lumang balon. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa madilim na bibig ng balon. Hindi ko inihagis ang bato. Dahan-dahan inilagay ko ito sa gilid, sa tabi ng mga lumang alay. Panalo ka na, bulong ko. Pwede ka nang magpahinga. Walang nangyari. Walang special effects, walang sigaw. Dahan-dahan lang na gumaan ang pakiramdam na parang isang mabigat na kumot ang inalis sa balikat ko. Kinagabihan, natulog ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, wala akong napanaginipan. Isang mahimbing, tahimik at walang laman na tulog. Bumalik ako sa Maynila kinabukasan. Bumalik ako sa trabaho, sa deadlines, sa kape. Ang lahat ay bumalik sa normal. Halos. Tumigil ang mga panaginip. Nawala ang iyak. Nawala ang himig. Tahimik na. Pero may nagbago sa akin. Minsan, kapag nag-iisa ako sa kondo ko, sa gitna ng gabi, bigla ko na lang naririnig ang sarili kong humihimig. Yung oyay. Duyan, duyan, sa ilalim ng lupa. Hindi ko ito pinipigilan. Parang natural na lang. At may isa pa. Sa balkonahe ko, meron akong isang malaking potted plant. Tuwing umaga bago ako pumasok sa trabaho, kukuha ako ng kaunting gatas mula sa ref at dahan-dahan kong ibubuhos sa lupa ng halaman. Naglalagay din ako ng isang maliit na bagay. Isang barya, isang makulay na takip ng bote, isang candy, mga alay. Hindi ko alam kung natalo ko yung sumpa o kung ako na yung naging sumpa. Hindi ko alam kung pinalaya ko yung bata o kung naging tagapag-alaga na niya ako. Ang alam ko lang, tahimik na ang mundo ko. Pero ito yung uri ng katahimikan na may kasunduan. Yung katahimikan na binabayaran mo araw-araw. At sa tuwing titingin ako sa salamin, minsan sa gilid ng mga mata ko, parang may nakikita akong maliit na batang gawa sa putik na nakangiti sa akin.